Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang mukha ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 13, talata 36 hanggang 43. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa talinghaga, kung saan ang isang mabuting magbubukid ay nagtanim ng mabubuting binhi, mga trigo. Ngunit may mga kaaway o kaaway na dumating at nagsaboy ng masamang binhi, at ito yung mga damo. At ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo ang talinghagang ito. Sinabi niya na ang mga hasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. At ang naghasik naman ng damo ay yung kaaway, ang dyablo. Maari sanang hugutin, bunutin ang masasamang damo, ngunit maapektuhan at madadamay ang mabubuting binhi. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa bibig ng may-ari ng bukid na huwag na munang galawin. Sa pagdating ng tamang panahon, kapag lumaki na kapwa ang damo at ang trigo, doon na lang paghihiwa-hiwalayin sa panahon ng anihan. At ito ay isang eskatolohikal na talinghaga. Para bang naisipahayag ng ating Panginoong Hesukristo ang mangyayari sa wakas ng panahon. Kung paano huhusgahan ang tao. Paano tayo haharap lahat sa paghukom ng Diyos. Ang mabuting balitang ito ay paanyaya rin na may panahon pa. Kung paanong ang may-ari ng bukid ay nagsabi na bigyan natin ng panahon. Hayaan nating kapwa lumaki at lumago ang damo at ang trigo. At parang sinasabi sa atin ng ating Panginoon na may panahon. May panahon pa. Sa makabagong teknolohiya ng agrikultura, may paraan na palakasin ang mabubuting binhi, ang mabubuting halaman, palakasin ang kanilang ugat, ang kanilang mga uhay, ang kanilang mga dahon, ang kanilang mga bunga. Bagamat nandun ang masamang damo sa makabagong agrikultura, ang masamang damo ay nasasakal ng mas malakas na mabuting halaman. Sa talinghagang ito ay ang trigo. At sa ating buhay, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na makita ng ating kasaysayan, ang ating pagkatao ay magkahalong mabubuting trigo at masasamang damo. May mga kabutihang itinanim sa atin ng Diyos. Napakaraming pagpapala na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa atin. Binibinhian tayo, tinataniman tayo upang magkaroon tayo ng isang mabuting buhay, maayos na buhay, banal na buhay, buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit, tanggapin man natin o hindi, buong katapatan nakikita rin natin na may masasamang elemento, mga kahinaan, pagkakamali at kasalanan. Ang paanyaya ng talinghagang ito ay palakasin ang mabubuti hanggat ang masasama sa atin ay wala ng kapangyarihang sakalin ang kabutihan. May panahon, inaanyayahan tayo ng talinghagang ito na totoong suriin, banal na usisain ang ating buhay, ang ating mga gawain, ang ating pag-iisip, ang laman ng ating mga pagnanasa, ang ating mga nakagawiang kilos, salita, gawa. At tignan ano ang masama. At ito ay unti-unting gapiin ng mabubuti sa ating buhay. May panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos upang sa pagharap natin sa kanyang paghuhukom, totoo, mas magiging makapangyarihan ang mabubuting gawa sa ating buhay dahil sa pananampalatayang ibinigay rin sa biyaya ng Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.